guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa bus stop. Naghihintay na tayo papasok sa work. Kahapon, hindi na ako dumiretso ng Scarborough Town. Bumaba ako sa Makawan Station dahil palabas na yung aking bus papunta sa trabaho. Sabi ko, kailangan ko maabutan yung kundi maghihintay pa ako ng kasunod. Baka malita ako magsimula. So, ayun nga guys, madaming may-message sa akin na maganda daw yung idea na lilipat kami ng ibang province dahil nga, ayun, ang daming ang kompetensya dito sa, sa Ontario, lalo na dito sa Toronto, super dami. Siyempre, may iba-iba yung mga natatanggap namin na message. May mga iba na gusto kami mag-stay dito dahil mas madami daw ang trabaho dito, mas madami opportunity na may mga kakilala daw sila na lumilipat sa province na lumipat dito kasi nandito daw ang mga trabaho. Pero yun kasi may mga nakatrabaho din kasi ako, tsaka mga na-meet din namin na iba. Ayun, galing din sila sa province, bumalik sila dito kasi nga dito nga daw may trabaho. Tapos may mga iba na nagme-message sa akin na lilipat nga din daw sila after graduation, 'di ba? Pero at least sila, yung iba namang namit ko, meron na naman silang trabaho pagdating nila doon. Tapos yung iba naman, may kamag-anak. So, easy lang sa kanila, hindi na sila ganun mahihirapan. Pero maganda yung pagdating mo doon, may work ka na agad. Andiyan na yung bus ko, mamaya na uli guys. Ayan guys, nakababa na tayo dito sa trabaho ko. Kasi pagka sakay ko sa bus, dire-diretso. Pagkababa ako sa Scarborough Town, nandun na rin yung bus ko papunta dito sa work. Tapos naghintay lang ako mga 2 minutes, alis na rin. So, ayun nga guys. Si Marvin kagabi, todo apply. Pati ako, naghahanap din ako ng pinag-applyan. Sabi ko, sa mga job bank. Naghanap ako ng mga applyan niya. Mga pang kahit, ayun, ang tawag doon, construction worker. Pinag-apply ko siya. Crane operator. May experience kasi siya sa crane. Nung nasa bar ko siya, skilled siya. Ewan ko lang kung matatanggap yun. Pero alam ko may certificate siya sa pagiging crane operator Pinadala niya yung galing sa Pilipinas. Yun daw kasi gusto din daw niya ng ganong trabaho. Sabi ko, hindi ba yung delikado? Hindi naman, bebe. Sabi niya ganun. Sige. Tapos, guys, naghahanap na pala kami ng lilipatan namin na mas malapit sa biyahe biyahe namin parehas ni Marvin. Meron akong i-check bukas sa may Warden Station lang siya para din si Marvin na hindi mahirapan sa biyahe kasi alam niyo na layo ng biyahe ni Marvin, diba? Okay, doon na tayo sa loob mag-chikahan. Papasok na ako. Ayan, nandito na tayo guys. Bali, nag-adjust na naman si Marvin kahapon ng resume niya. Kasi nagtingin lang ako nung crane operator, tapos ang daming hiring. Meron sa Mississauga, tapos meron din sa Scarborough. Basta madaming, tapos sinend ko sa kanya, tapos sabi niya gusto daw niya mag-apply. Sabi ko, sige, skilled din siya guys. Tapos tier pa yun. Tapos sabi ko, sige, apply ka, bet. Di nilagay niya yung certificate niya dun sa resume niya. Certificate ba or parang, experience. May experience siya sa barko ng pagiging crane operator. Yung pinapanood namin sila Kuya Sarky. Yung si Ate Eileen Sarky na vlogger. Bali sila yung pinakauna kong pinanood. Lahat ng vlog nila pinanood ko nung kami nasa Pilipinas, guys. Kasi ang talaga nilang magpaliwanag. Ang galing ni Ate Eileen talaga. Tapos ayun, si Kuya Sarky ngayon, siya, construction worker sa Mississauga, siya, crane operator. Nung pinakita ko yung Marvin, ang ganda. Tapos yung nag-vlog si Kuya Sarky, nasa trabaho siya, mataas sila. Sabi ko, nakakatakot. Kasi takot nga ako sa matataas. Sabi ko, kaya mo talaga yung ganyan? Kaya ko na. Kasi dati nasa bar ko si Marvin. Ka-video call ko ba siya? Hindi ko alam kung ka-video call ko. Hindi ko nalimutan na. Ka-video call ko or nag-send siya ng video na siya ng crane. Nag-operate siya ng crane. Tuwan-tuwa talaga siya as in. Tapos sabi ko, taas naman yan. Kasi yung inaano niya dun sa crane yung parang hindi ko na yung tawag. Basta parang yung mga mabibigat yun
Ang init. Tanggalin ko muna yung jacket ko, guys. Ayan, tinanggal ko na, guys. Tapos, nag-message na rin ako sa landlord namin. Mabait naman yung landlord namin. Bali, sabi ko, kung sakaling lilipat kami ni Marvin, hahanap kami ng kapalit namin para hindi mabakante. Kasi, kami may 2 months notice kapag lilipat kami. Syempre, kapag may nakita tayong mga paupahan na kailangan lilipat ng gantong araw, syempre, pag hindi natin grabe yun, maunahan tayo ng iba, lalo na kung nagustuhan mo talaga yung lugar, yung uupahan na yun. Tapos, yun, sabi ko, paano ba? Sabi kong gano'n. Sige, sabi ni Marvin magpaalam na daw ako. Nagpaalam ako. Tapos sabi ni ate wala daw problema. Kung lilipat kami, tapos may mahanap daw kami ng kapalit kahit wala na daw yung notice, 2 months notice. Kaya ayun, pag nakuha namin yung paupahan na yung basement, hanap kami ng papalit sa amin. Maganda naman yung sa aming sa bahay namin kasi malawak, tapos syempre magkakasalungat yung schedule, kaya minsan kami lang din, tsaka super busy rin, kaya bihira lang din may gumagamit minsan sa kitchen. Yan, kasi 'di ba nakikita niyo sa vlog ko, lagi ako nasa kitchen nagluluto, mag-isa lang ako. Ngayon, kailangan kasi namin yung hindi naman mahirapan kasi mas mahaba na din yung oras ni Marvin sa trabaho niya ngayon sa Tim Hortons. Tapos yung mga trabahong ina-applyan niya kasi medyo malalayo. Kahit pa paano kung doon kami sa may Warden, mabilis-bilis yung biyahe. Kasi mula sa bahay namin papuntang Warden, halos 30 minutes, guys. Kaya yun, sabi ko. Tapos sa trabaho ko dito, okay lang din naman kasi mula dito papuntang Scarborough Town, depende sa bilis ng biyahe kasi kapag pero pinakamatagal na 10 minutes. Tapos pupunta lang tayo ng Kennedy, papuntang Kennedy, tapos subway lang ako ng Kennedy to Warden. Ayan, nandun ako sa bahay, 'di ba? Okay lang naman sa akin kasi ipang mamaga na naman duty, hindi na naman ako gabi uuwi, 'di ba? Gabi lang tayo aalis. Pero okay lang naman, 'di ba? Kaya ayun, sana ay makakuha si Marvin nga ng pang-skilled talaga, konektado dun sa tinapos niya. Pero ang dami din niya ina-apply ng pang mga technician. Balik tayo doon sa kanina kong shinare, guys. Bale, yun nga, balak namin ni Marvin siguro magstay muna kami dito sa Toronto for 1 year. Kung walang mangyari sa 1 year, hindi siya nakuha ng skilled or wala akong nakuha talaga na mag-sponsor sa akin or hindi nadagdagan yung points namin dito sa Toronto, doon na lang kami lilipat. Pero i-goal ko sana before kami lumipat sa ibang province, makapag-aral sana ako ng PSW. Kasi siya, in demand din siya sa ibang province para at least pag lumipat kami doon, iyon ang i-apply ko yung tinapos ko na pagiging PSW, diba? Kasi din siya Tapos halimbawa may makakapag-sponsor sa akin doon ng caregiver or nanny, at least meron akong hawak na certificate na meron ako yung mga CPR, mga ganyan. Kasi syempre may iba mga hinahanap mga ganun kapag mga foreigner talaga. Pero pag mga kakilala mo lang na aalagaan mo yung mga anak nila, tapos sila maging employer mo, hindi naman sila naghahanap na nung basta mababantayan mo na maayos yung anak nila. Kasi ganun nakakwento na sa amin ng iba. Kasi yung mga iba naming na-meet dito, dumating sila dito, parang nag-alaga sila ng mga pamangkin nila, sponsor sila ng mga pinsan nila, mga tiya nila. Ganun daw yung mga ginagawa dati ng mga kamag-anak para maidala din dito sa Canada. Ayun. Napag-usapan nga uli kanina namin ni Marvin. Ayaw niya talagang umalis. Sabi, ayoko talagang umalis dito sa Toronto. Kaya sabi ko, talagang kailangan nating maghanap ng dito. Magandang makukuha mong trabaho na skilled. Sabi ko, ang balak namin, pag nakakuha siya ng skilled, hindi muna ako aalis sa trabaho ko dito. Kasi possible na maging regular ako, mas malaki yung sahod ko, edi makakaipon kami. So siya yung magdedire-diretso ng paghabol ng points namin para sa paging student niya. Tapos o kaya naman, yung paging skilled ng trabahong nakuha niya for 1 year. Excuse me. Tapos kapag if ever nga na ganun, kasi syempre, pero yung kasi,
ipag-ipunan na din talaga namin yung 3.5 para dun sa pag-aaral ko ng PSW. Pero if ever naman na sana, pagdating ng araw, maging permanent resident kami, makapag-aral talaga ako ng ng kahit practical nursing para nasa tayo, medical field, 'di ba? Talagang gustong-gusto ko 'yun. Kaya nga sabi ko pag dumating din yung time na magkaroon kami ng pamilya ni Marvin, ay ako nang nasa bahay lang. Kaya naman pagsabihin pagiging nanay, pag magtatrabaho, ang dami namang nagagawa yung ganun, 'di ba? Nanay sila pag nasa bahay, tapos full-time pa sila sa trabaho nila. So mamaya na lang uli guys, it's Friday. Hello guys, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina dahil sobrang busy talaga namin sa trabaho. Tapos nilapitan ako ng mga kasama ko. Sabi nila sa akin, sigurado na daw ba ako sa pang morning shift na ba ako sa Monday. Sabi ko, oo, ganun. Tapos, ayun, bali naglinis din kasi kami ng machine ng 9:30. Kasi Friday, kaya kailangan talaga maglinis kami ng machine. Ay kami na lang yung last na gagamit ng mga machine. Kasi sa Sunday na uli yung start uli. Sunday ng gabi. Yun yung mga pang gabi na duty. Kaya ayun. Tapos, syempre, gusto ko talagang tapusin yung lahat ng box ko. Tapos sila halos lahat tapos na sila magpuno ng arms nila. Ako hindi pa. Tapos sakto na lang yung kasama kong dalawang Pinay, sabi sa kanong isa, ate, baka hindi kami makasabay sa'yo sa pagbiyahe nga dito sa Scarborough Town kasi susunduin daw siya ng kaibigan niya. Tapos 3 minutes na lang tatanagan yung bus ko. Sabi ko, hala, hindi ko maabutan yung bus ko. Tapos sabi ko sa kanya, uy, nag-message na ba yung yung kaibigan mo na susunduin ka na? Sabi, hindi pa naman ate, okay lang bang pabantay, konti na lang kasi pabantayan ko yung machine kung hanggang mapuno, tapos papatay na. O ate, sige, okay lang, dito pa naman ako Oo, kasi 3 minutes na lang dadating na mag-impake pa ako, magbibihis pa ako. Sabi, sige na ate, alis ka na. Di nagmadali na ako, takbo na ako. Tapos yun, syempre, nagpalit na kasi kami ngayon nung sa time in, time out namin. Hinihintay ko pang maging 45, ayun dating ng bus 46. Tapos sabi sa akin ng supervisor, no, you can tap now. Sabi niya ganun, kasi nga, padating na yung bus ko, okay lang daw, mag-tap na daw ako. Kasi maintindihan naman daw yun ng aming mga manager. Hindi madali na ako. Tapos ayun, sabi nila mamimiss daw nila ako. Tapos sabi ko, ako din mamimiss ko kayo. Pero magkikita pa naman tayo kasi papasok kayo, nandun pa naman ako. Magkakasalubong po, magkakabatian pa. Hindi naman ako alis sa company. Sabi ko ganun. Sabi niya, oo, sige. Oo, so see you na lang sa Monday, ganyan. Sabi ko, mamimiss ko. Siyempre, nasanay na ako sila yung mga kasama ko. Pero yun talaga kasi sabi ko kay kuya, sino nga to, si Kuya Jeffrey, kuya, pang umaga na uli ako. Tapos sabi niya, na uli ako, tao na lang uli ako. Kasi nasanay na naman ako ng gabi, 3 buwan din akong panggabi. Mas gusto ko talaga pang araw. Syempre mas madami pa akong nagagawa sa hapon. Syempre sa summer, di ba? So, ayun guys, magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Tapos, baka po may naghahanap ng room for rent kasi balak po namin lumipat. Naghahanap kami ng kapalit namin dito sa aming inuupahan, dito sa room namin para po hindi mabakante yung landlord namin, para hindi na sila maghanap, kaya naghahanap na rin kami. So, message nyo lang po ako kung may mga interested po dito. Kasi maganda naman yung room namin, malawak po. So, bye-bye!